Sa pag-arrive nga namin dito sa Frog, nagpunta kami sa may customer service. So to get there, you will need this 90-minute ticket. 90 minutes ticket. Oh, okay. Yeah, for adult it's 40 crowns, or if you are planning to travel more, we have also 1 day option and 3 days, but I don't know how much you want to travel. Meron silang mapa doon kung saan makikita nyo yung train and bus, also mga tourist spot. So yung cheapest way para makarating kami sa hotel namin is sumakay dito sa bus and lumipat kami sa train. So 40 crowns, local currency nila yon. Around $2 lang siya per person. Dahil chinek namin yung Uber nila, around 800 crowns. Or mga $36 yun. So sulit na para sa dalawang tao. So $2 each lang kami. So total of $4. Andun na kami sa hotel. Since hindi naman kami nagmamadali at hindi rin naman mabigat ang aming mga gamit. Also, malaking bagay din yung nag-research ka, napanood mo yung experience ng ibang tao bago kayo pumunta sa bansang ito. So, ito yung tsura ng ticket. So, sakay kami dyan sa number 59 na Drasi. So, in 1 minute daw, dadating na. And ito, i-insert nyo siya dyan para ma-validate. And mag-start na yung 90 minutes nyo. Makakarating na kayo sa inyong location. Wala pang mga 20 minutes. And then, yan, while nandyan kayo, makikita nyo yung itsura ng lugar nila. So, maganda rin talaga na na-experience natin yung kakaiba nila at magandang transportation. Meron din mga stopover tulad din sa ibang bansa. At ang lupit nun, kakaiba yung road nila, magkakasama lahat yung bus, cars, motors, or bicycles. Meron siya yung parang electric train din. So, hindi naman kayo may inep dun sa biyahe. Since kapag first time nyo din dito, ma-amaze kayo dun sa mga lugar, views. Also, meron din silang screen dito, kaya hindi rin kayo maliligaw so far. So, nakaabang lang din ako doon. Tinitignan ko yung mini monitor nila. Andito yung itsura nun. So, yan, makikita nyo dyan yung kung nasan location na kanyo at saka saan yung next stop. And then, natatanaw din namin na meron din sila mga malalaking grocery or supermarket. Sobrang linis ng lugar, napakaganda ng mga structures. Pati yung road nila, napakaayos. And then, yung weather naman, nitong end of April, okay naman siya. Around 50s and 60s siya nagre-range. So, pwede kayo naka-sweater. Minsan, may araw na 70s siya. So, pwede kayong mag-short and t-shirt. But mostly, pwede kayong mag-slacks, pants, and then sweater. Just to be safe. And then, make sure meron din kayong mga raincoat. Dahil minsan, may araw na umuulan bigla. I noticed ganun talaga sa Europe. Kakaiba talaga yung weather niya. Hindi mo siya ma-predict. Kahit na check mo siya sa phone, yung weather forecast. So yan, nasa kaliwa nakita nyo may traffic sa kabilang side since right turn lang dun sa part na tong. And then ganito yung itsura nung loading and unloading area nila. Like waiting area ng mga passengers. And then automatic din siya na go open and close. Very accessible siya and friendly sa mga need like this. Meron siyang kasamang service dog. So ito na nga pagbaba namin dito sa Nadrazi. Pupunta kami dito sa baba ng stairs para mag-transfer at sasakay kami ng train. So, nandito siya sa underground. Wow, diba? Sobrang linis at spacious at I think mukhang air condition din siya kasi malamig siya na nandyan kami. At yung escalator nila, very organized din. Meron sila yung one way pababa and then one way doon sa pataas.
Usually, meron din kayo mga makakasabayan dito at saka marami siyang sign kung saan kayo pupunta. Kaya naman hindi talaga kayo maliligaw. As you can see, pupunta sila sa right side ng escalator para sa mga nagmamadali. Pupunta sila sa kaliwa. Seto na nag-aantay na kami para mag-transfer na Dratsi papunta ng museum. Yun yung destination kung saan kami mag-start maglakad. So, very fast and then super convenient din ito. Itong time na to, mga umaga to at hindi siya ganun ka-busy at kasikip that time. So far, sa mga na-experience naman namin, hindi naman siya masikip talaga at maraming tao. Kahit na meron siyang mga students, workers na mga nakakasabayan. And then, ito una ko rin tinitingnan yung map. Pagpasok din dito, meron silang mga mini monitors para makita mo kung saan location na kayo. Kung saan na yung next stop. So, ito rin, meron din silang guide kung saan yung mga susunod na mga stations. So, ito na nga, nakakasabayan natin maraming mga turista, workers, students, and civilians. So, natuwa kami dahil tignan nyo, very disiplinado lahat ng tao. Nasa kanan kami and then yung mga nasa kaliwa, yun yung mga nagmamadali na dire-diretso at ayaw maglakad. So, ito na, nandito na kami sa museum station. So, naglakad kami dyan. So, marami talagang infrastructure sila ngayon dito. At i-ready nyo na yung sarili nyo. Puro pataas itong lugar na to. So, ang masaya lang kapag pababa kayo sa lugar.